sa tuyang oral daw na programa. Ngunyan, ang sa tuyang pinag-orulayan mga tugang iyo an sa panahon kang tag-init, hadi. Ano ang dapat ang gibuhon sa panahon kang tag-init? Madali na naman ang irinitan. Ang sabi digdi mahalagang maging handa sa at alagaan ang sarili upang maiwasan ang anumang negatibong epekto ng matinding init. Narito ngayon ang mga dapat gawin. Sige daw. Antabayanan ta kung ano ang mga dapat ang gibuhon sa panahon kan tag-init, ha? Sabi digdi mga tugang, uminom ng maraming tubig. Umiwas sa dehydration o sa pamamagitan ng pag-inom ng 8 hanggang 12 basong tubig bawat araw. Yan magaso sa tuyang ko yan. Basic yan mga tugang na dapat dahil kita maging dehydrate. Dahil ma-dehydrate ang sa tuyang lawas. Uminom kita ng 8 hanggang 12 baso ng tubig. Alagad sa KKBN mga tugang, igwasin danin mga ginigibot ang aning mas lalong maparahayan sa tuyang hawak. Dahil kita magbase na sana duman sa 8 hanggang 12 baso, kundi depende yan sa kada kula kan sa imong hawak. Kung gusto po nindon maaraman, bisitahon nindo ang opisina kan KKBN itutukdo sa indo o itutukdo sa tuya kung ano ang dapat pirang baso mananggad na tubig ang kaipuhan malaog sa satuyang lawas oral daw, hadi. Kaya ang doktor talagang ang pinagsasabi ninda 12 hanggang o kaya 8 hanggang 12 basong tubig kada aldaw. Pero sa panibagong pag-aadal mga tugang, ninhuli ta igwang tawong saditman, igwaman at tawong dakulaon. Sigun sa pag-aadal, medyo dapat maayos ang o kaya dahil maging dehydrate ang sa tuyang lawas. Dapat sutama talagang amount kan tubig sa satuyang oral daw na pamumuhay. Dawa na ba kung tag-init? Kundi yun na inang problema mga tugang ani. Dahil kita nagun inom nin tubig, dawa no tag-init, dahil kita tuod na maray. Kaya yun man ang dahilan mga tugang na kadakol nin mga nagkakahilang dahil sa kakulangan kan tubig. Okay? Then, ang sabi digdi mga tugang magsuot ng preskong damit. Gumamit ng manipis, maluwag at light colored na damit upang maiwasan ang sobrang init. Ayan, so kailangan mga kaibigan yung manipis lang, ha. Sa panahon ng tag-init ay kailangan manipis ang ating mga isinusuot na damit. Yung mga maluwag at hindi yung mga light colored, ha. Yun ay napakaganda mga kaibigan na dapat nating malaman upang maiwasan natin ang sobrang init ng katawan. Okay? At pagkaminsan, yun yan ang problema sa tuya na dahil niya to aram kung ano ang dapat ang suluton. Minsan, mainit ang panahon, pero ang suluta, pulang-pula. Medyo daitama duman sa recommendation na dapat ay ang satuyang susuluton ay light colored na mga bado. At sunod mga tugang, iyo ang gumamit ng sunblock. Yan, protektahan ang balat laban sa sunburn sa pamamagitan ng paggamit ng sunscreen o may mataas na SPF. Yan, maggamit kita kan mga araw kaining mga bagay tangani sanan protektahan taan sa tuyang sadiri. And sunod yan mga tugang, iyo an iwasan ang matinding sikat ng araw. Huwag lumabas sa pagitan ng alas 10 ng umaga
hanggang alas 4 ng hapon kung hindi kinakailangan. So, minsan ay nasa labas pa. Ang problema yung mga trabador, ang mga trabador ta, dahil man pwedeng dahil magluwas nin alas 10 hanggang alas 4 ta, nagtatrabaho nga ni. Lalo na duman sa mga parauma, sa mga laborers, at talagang sinda minaluwas ta tanganing magtrabaho. Kaya talagang ini mga tugang mga pagirumdum sana ta baad sa nang nalilingawan ta na dapat ang gibuhon tangani sa nang maiwasan asin maproteksyonan an sa tuyang sadiri sa panahon kan tag-init. Ngunyan medyo dahil tapanggay na mamati na maray ang grabing init talagang dahil panggayo tutuda ang init. Pero pag abot kan mga pirapan simana o aldaw, baad sa nang dahil nakayahon ang init na yan. Suduwa dahil nakakalaog sa satuyang program. Ano daw ang mga dahilan kainita nagong gudul-gudulan na signal. Sabi pa mga tugang, panatilihing maaliwalas ang bahay. Gumamit ng electric fan, buksan ang mga bintana at panatilihing malamig ang ating paligid. So, igwa ko nin mga barkada na ansa endan mga harong talagang darakulaan sa endang bintana. Sabi ko, ano ta darakulaan sa endong bintana? Iyan ngaya ay sa panahon kan tag-init, nakaipuhan bukas na ang bintana. Maray na itong naglalaog sanaan mga paros. Kaya yan pala ang dahilan kan sa endang pagpagibunin darakulang bintana. Pero ang iba naman ay talagang halos ang bintana saradit-sadit. Yan ay kausa kan pwedeng magkausa nin maging mainit ang laog kan harong, nin huli kan saradit, asin kulang ang naglalaog na na paros sa panahon kan tag-init. Kaya mas marin naman talaga itong darakulaan sa tuyang bintana dakula pala natabang yan. Kaya sabi ko mas maray na itong igwa talaga kita nin aram kung paano maging mapanatili ang mahayahay, mapresko, maaliwalas ang satuyang harong. Buruksan mo sana ang bintana tanganing mas maglaog an preskong paros. Kaya mas maray na itong nag-i-start kita duman sa probinsya sa mga taga-probinsya. Pero ining araw ka ining nagdadangadang na tag-init, itong rayaon na naman duman sa syudad, ay talagang sakripisyong maray. Dawa nga ni ba kung tag-init, grabe an init dyan sa syudad. Dawa buruksan mo an sa imong bintana, init manggiraray an sa imong mananamit. Kaya mas maray na itong yaong kita digdi sa probinsya kisa sa mga syudad. Kaya siyempre ang iba ay ang trabaho yaon sa mga syudad. Pero maghanap nin paagi, ang sabi digdi ay gumamit ning mga electric fan. Asin ang iba kayan, asin ang kadaklan ay igwana ning mga aircon, mga aircon na sa endang harong. Kung araw ka ining sa kuyang aircon digdi sa likudan ko, ang ngangalasan mo ka inita baliktad ang pakalaag. Ang bira, baliktad, ang paros pasiring sa sakuyang likod. Ang bira, dahil ko na yung pigagamit. Sabi ko nan aircon ko init, ako baga ang tinatamaan kan init. Yan, kaya dapat mga tugang, dapat ay panatilihing maaliwalas ang ating bahay sa panahon ng tag-init. Ay nadusuduwat dahil kulugod na na kaibahan. Ang saro pa mga tugang ay ang pagtitipid ng kuryente. Yan. Gumamit ng appliances ng wasto upang hindi lumubo ang singil ng kuryente. Yan. So mga pagtitipid takan kuryente sa panahon ng tag-init talagang tunay nanggad na
Ang satuyang kuryente, minalubo yan. Minadakulaan na bayadan. Expected na yan nagamit kita ng electric fan, gamit kita ng aircon, o ano pa man ng mga nagpapalipot kan sa tuyang hawak. Kundi talagang kung mapipili mga tugang kaipuhan tan magtipid sa panahon kan tag-init. Tanganin ang kuryente day manganaan kitang bayad hali. And siyempre, siguraduhin may sapat na tubig. Mag-ipon ng tubig para sa pang araw-araw na gamit, lalo na kung may kakulangan sa supply ng tubig. Ay puhantan maray ang tubig sa panahon kan tag-init hadi. Minsan pati ang sa tuya man na tubig maimbungo naman pag grabe ang init talaga. Kaya mas maray na itong mag-ipon kita nin sapat na tubig sa panahon kan grabe ang init. Kaya dakol kitang gigibuhon tangan isa ng day kita masakitan sa panahon kan tag-init. Madali na naman ang sa tuyang tag-init ngunyan, ha? Asin ang sabi pa mga tugang, iwasan ang panis na pagkain. Pambira. Mapanis ang pagkain sa init. Kaya siguraduhin tama ang pag-iimbak nito. Ay iyo, ngunyan ko sana ininaaraman ang kuyang palan ang pag tag-init ka ay madaling mapanis ang mga pagkain. Kaya kailangan pag-aralan natin kung paano mapanatili ang pagkain na hindi panis sa panahon ng tag-init. O sabi din ni halata basahon daw sabi ni DJ Rustan, dahil po kami sir nakakakonek ni Ate Sara sa audio mo po. Mayong nag-aabot digdinin ko yan ning call hali sa Indo. Nagkasuba ko naglaog pero paputol-putol sa indong mga audio. Ano daw ang nangyayari ngunyan arog naman kayan. Anyway, try din do ba no pwede pang maglaog halos 30 minutos na kita sa program. Anyway mga tugang, yan ang sa tuya pang mga dapat nagibuhon, tandaan sa panahon kan tag-init, asin paghahanda pasiring sa panahon kan tag-init. Asin sunod pa kayan mga tugang kumain ng magagaan at masusustansyang pagkain. Magagaan? Yan, pumili ng prutas, gulay at malamig na inumin tulad ng buko juice o mga fruit shake. Yan, sa panahon kan tag-init na yan. Masiramon na mga mga inumo na di. Yan ang paborito kong mga inumon, hain daw yan sa panahon na ini hadi. Nadawa ba ko pantag-init, pwede tan kakanon. Pero talagang ako pinagmamati-mati ko na madali na talaga ang yan. Dae mo kami sir nadadangog. Talaga, may talagang daw ini. Nagreklamo sa kuyan mga partner dae ko nakaibahan kan dae ko nadadangog. Lambira. Yung nang gada. Ano daw nangyari kan internet ang ngunyan siguro minsan pag maluyaan internet talagang dawa sinirimbag ko man kasuwago. So sa endong call pero mayo nagusa ng purok-putok bagaan sa endong signal. O iyan ang dahilan kung dahil kita nagkadarangugan ngunyan. Anyway, bago kita mapadagos mga tugang ay siyempre sa tuyang ngunyan dangugon ang sa tuyan mga hanap buhay. And lalong-lalo na mga kaibigan, iwasan ang heat stroke. Kung nakakaramdam ng paghihina, pagkahilo o labis na pagpapawis, agad na magpahinga sa malamig na lugar.
Ayan, ngunyan dahil tapanggayo na ano na ramdaman na maray ta dahil pakita sa panahon kayan grabing maray na init. Nagpapagirumdum lang kita mga tugang digdi sa programang relax lang. Ninhulit kay puhantang maging alerto sa maabot na mga panahon na medyo kung umabot kita duman sa panahon kang grabe nun marayan ano yan, an init ay aramtaan sa tuyang gibuhon. Maray na pagkaagaman kay Ni Salvi Palma Sabido. Maray na pagkaagaman kay Noy Hinaro Gavara. Oras na ngayon mga tugang, 37 minutos na makalipas ang alas 10 nin pagkaaga. Digdi sa tuyang program na relax lang. Mientras na mayo kitang nakaibang pag-iriba ta nagka-problema na naman ang internet. Hadi. Yan. So, pag-aro kayo ni an mangyari, dahil ta makakaibahan ang mga pag-iriba ta, medyo bakong magayon. Ninhuli ka ining bagay na ini. So, ang hapot mga tugang, ano ang El Nino? Kapag tag-uran ang apod ninda La Niña. Pero pag ang init naman grabe ay iyan ngaya ay El Nino. Ang sabi dito mga kaibigan, ang El Nino ay isang klima phenomenon kung saan nagkakaroon ng abnormal na pag-init ng temperatura ng tubig sa karagatang Pasipiko. Nagdudulot ito ng matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng ating mundo. Ay arog palang kaanlo ang El Nino. Ay arog na kampi sa sabi ko na nga ni say mo. Kundi dahil ka mo nagtutubod. Ayan, nagtutubod na ako na iyang palan ay abnormal na pag-init kan temperatura duman sa kadagatang Pasipiko lolo. Asinta nagdudulot inining matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng ating mundo lolo. Ay yun tabako sa ng Pilipinas kadakol ng mga bansa ang namumroblema sa panahon kang El Nino. Ay nga ni El Nino ta problemado. Okay, so sa panahon na yan lolo, mga dapat nating tandaan at dapat nating gawin. Ay ano nonoy, dapat ang tandaan. Siyempre magtipid ng tubig. Ang pagtitipid ng tubig ng tama. Huwag hayaang umagos ng umagos ang tubig na walang dahilan. Ayan, so pagtitipid ng tubig ang kailangan lolo sa panahon ng El Nino ha. And i-recycle ang tubig mula sa paghugas ng pinggan o paglalaba para sa pagdidilig ng halaman o paglilinis. Iwasang magtapo ng malinis na tubig. Siguraduhin walang tumutulong gripo o walang tumutulong gripo o tubo. Yan, garong naglalaog inin sa tuyang partner. Oy, maray na pagkaaga. Sige daw, testingon ta daw. Maray na pagkaaga tabi. Partner. Hello. Ito dahil talaga naglalaog Waiting for other to join. Oh, waiting for other to join da baga. Okay, naka-standby siya pero yan garo yun na. Yung naglalaog. Pero maribok ang lugar niya. Masiwit. Dahil tama. Ayan. Sige daw, testing. Masiwit, sir? Oh, yan. Nadadamog po na. Oh, yan. Hello. Ano na? Sige daw, testingan na daw kung okay yes, na. Sir. O yan. Nadadangog ko na baga. Sige daw, testing. Okay na, sir. Kasubag ko, sir. Okay. Oo. Sir, kasubag. Sige sige lang ta.
Garo yun, okay na baga, garo na dadang kunan ng malinaw. Yan, medyo talaga. Sige daw. Sige daw, orawan, may oras, may minuto pa kita, partner. Yan. But sabihin, Thank you. delay ka, delay na marami, patian ko yan. Ano daw? Hello? Hello, partner. Hello. Good morning sa mga paradangog kang... Kan ano? Sige daw. Isipang marayta. Relax lang, partner. Pambira, nag-isip na maray. Nag-isip ka kunhain kang lugar. Okay, partner, okay na ini. Pambira. Okay na ini. Yan. Maringan ito kung okay na. Sige, yan ang pinaghahalat ko mananggad na maging okay ang sa indong signal. Alagan man na. Talaga, mas marami, mas masaya. Aram mo yun. Oo nga. Ang sabi nga namin, kung wala, kung ako lang kami lang ang magtatrabaho, kami lang ang may sweldo. Pambira. Yung manang kadlaw. Sabi man si Lolo. Pambira si Lolo. Mga araw kaya na. Ay, kailangan natin pagtulong-tulungan ang pira ng bayan. Ang pira ng bayan, kailangan nating lahat yan pagtulong-tulungan. Pagtulong-tulungan na daw, Lo. Ano? Ang pira ng bayan. Ay, napakarami ng pira ng bayan. Kailangan nating maubos. Hay na partner si Lola. Hay na si Lola. Haloy nang nakadarangugan. Bagit ko lang. Ang dating ikot ng mundo. Ay, wala nang ikot ang mundo dahil sa'yo. Dahil ay, kumusta na ko yan? May love kang sige mo sa nanlok sa trabaho. Pagkatapos, sigwa ka pang apod sa kuyang may love. Pambira. Bakit ba lagi ikaw ganito? Lagi mo na lang akong ginagalit. At wala kang karapatang... Ani, may love, so sweet. Okay, partner, talagang ay Lola, talagang mauran an luwas digdi. Diyan sa imo. Mauran nonoy, mauran. Bari, improvement noy. Hindi sa tigaw nonoy mauran. Ay, good morning sa mga listeners. Bago nakabalik kita digdi sa programang relax lang. Iyon relax ka naman si Lola mo. Nagkuyang kita la, nagbawas nin oras minsan kaya, dahil ka naglalaog, ay sabi ko kung... dahil manunod ka. At sa laon mo nun, baka kung nun, may problema ka ano iso. Magrason ka. Signal. Ako man sa laon. Mayo akong maginibo nun, kung ang signal may problema. Kaya sabi ko, si Lola talaga, dawa anong gibuhon, puro na sa kulang. Kulang-kulang da kala. Sabi ni Lolo. Ay, minsan. Okay, ngunyan la di... Kuha nito, pasensyahan si Lola nindo, ha? Ngunyan bagala di Lunes, asinta, ano an sa imong mga napaplano naman ngunyan na ano, na simana, nagibuhon. Ay, bagtagabakan sa kulang kataingan na kulang. Labot. Mga kataingan. Ibata, kulang na ito mo. Labot na. Labot na. Iyo yung kambing sasabi. sasabi. Karanapan ang mga ati sa lawbang harong. Tanganin, pero man fresh ko, sinhayakay. Kung nagdadangog ka la kasuba, gopig discuss ko na yan. May katismisa pa ko no. May katismisa na kapasubak pa yan. Yun na. Pasensyada. Dahil ko na nadagog mo. Yun na talaga yung problema ni Lola. Chismusang maray. Kaya naman kaya ako naman kukulit ang sakang. Ako katismisan ko na dahil ko. Ato ba? Sigurado sa santiman ako dito sa balyo. Oo.
O di Lola, ini idadagos ta na ining topic ta. Kay puhanda Lola na anday kita magpapara kaluwag kan tubig. Ngunyan na panahon kan madaling Tama yan, no? Dahil kita magpaparakaluwag kan tubig, pwede tan dapat dapat ay i-recycle ang tubig. Halimbawa, naghugas ka Lola nin. Kadapon kitang tubig, no? Kadapon tubig kita. Pag may nauran nga ni no, baha pag Baha, kundi ngunyan yan, kundi ang urulayan ta, iton maabot na tag-init. Bakon ngunyan na siging baha. Anong gusto mo sabihin? Magtipid ako sa tubig, no? Oo, ang sabi di Lola, kung naghuhugas ka ng plato, mamamata noon yan sa kuyang-kuyang kaan, mani. Tadawa dahil ka na nagpapara tipid, mabata. Mabata man talaga ang Lola. Mabata noon yan sa kuyang mani. Sayang ang mani. Sabi di Lola, habang na ay halimbawa may hinugasan kanin pinggan o kaya plato, o kaya naglaba ka, pwede mo pa ito Lolang gamiton sa pagbubho o pagdilig sa mga halaman. So, sabihon, so mga hinugasan mo nin gamit na tubig sa paghugas nin pinggan, sa paglaba, pwede mo pang gamitin sa pagdilig ng mga halaman. Iwasang magtapon ng malinis na tubig, Lola. Uy, yan ang yan pigumong gibo baga Lola. Tigpa para arapon mo itong mga malilinig na tubig, ikaman. Apon mo sanang apon. Kaya puon mo niyan Lola, dapat dahil ka na magpapara aksaya kan tubig. Hay naman daw ining gurang na ini. Ay tayaon ko no, jaon ko no. So, tandaan mong maray inin mga pagirumdum na init, minsan, ginigibo mo pa Lola, anang mga tubo, yan mga hus dyan sa harong nindo, siging tururo. Dapat halion mo, ay dapat ipaayos mo yan Lola. Dapat daing turoan sa indong mga hus, mga tubo, siging bulos kan tubig na mayo nin pakinabang. Yan Lola, pigsasabi ko sa imo ta, ikabaga, grabe kan maray kaluwag kan tubig. Ay, magayon kaya may ang tubig, no? Magayon ang tubig. Yeah, magayon ang tubig. Pero kadakol apektado pag sige mon kaluwag kan tubig. Kaya sa panahon ayan Lola, tanganing kita ay makatabang laman sa pagkontrol kan El Nino, dahil pagpaparakaluwagan ang tubig. Yan. So, paghahanda. Ano yung siging oran o di, kuhon mo yan tubig na yan. Dahil manta, yan nga ni, pwedeng kuhon mo, i-stack mo, pwede man. Kundi bad na naman ang mangyari, kapag na-stack mo na yan sa laagan, bungkal man sana yan, lagang kang namok. Yan mang problema kayan. Kaya dahil ka na mag-stack, magtipid ka na lang. Ang panduwa, Lola, iyo ang paghahanda sa matinding init na darating ngayong taon. Yan, Lola. Dapat maghanda na kita. Ang sabi digday, manatili sa loob ng bahay sa sobrang init ng araw sa oras na alas 10 hanggang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kailangan manatili ka sa bahay, Lola. Dahil ka magpaparaluwas na makichismisan ka lamang dyan sa luwas. Kabaad sana na kamang numi, darapa ka na dyan sa kali. Yan Lola, tandaan mo maray. Sabi digdi, uminom ng maraming tubig. Maraming tubig Lola upang maiwasan ang dehydration. Kaya pirmi kan mag-inom ng tubig Lola, ta ikabaga kaya matagas na marayan sa imong pamayo. Kaya ka hilingan ang kublit mo ta alang ng maray. Nang nangyayari lugod, na-dehydrate ka, Lola. Hello? Yao naman so sa imon makwapo, Lola. Naman. Lola! Magayon ang sa indong signal mo niyan. Ano ta, namag-o ka mun magayon ang signal. Hinarang kang palda ni Lola sa signal. Bihira, paputol-putol naman si Lola, Basta nagsasabay ka mo. Basta nagsasabay ka mo, nalaog, siguradong raot na.
Route ng signal. Lala. Pig-isip ko, maibakitanin ko yan ning gadget. Tigsaro ka mong gadget, digdit dapat may tigsaro. Tapag nagsasabay ka mo sa sarong linya, siguradong route-an sa tuyang signal. Iyan ang problema pala na ako na. Na hiling ko na ang linya kanduang ini. Pag ini nagsasabay sa sarong linya, ayan, route na ang signal. Anyway, oras tangon yan mga tugang, 52 minutos na makalipas ang alas 10 nin pagkaaga. Madali na kitang magpaaram na naman, route na naman ang signal, ta nagsabay suduwa. Dagos naman kita kan sa tuyang pinag-uurulayan mga tugang, tanganing dire-diretso ini, dikit na sa naman. Sabi digdi magsuot ng maagang yan, mga preskong damit. Gumamit ng payong o sombrero kung kailangang lumabas. Kaya sa panahon na yan, mainit ang panahon, kailangan mapresko lagi ang ating isinusuot. At kailangan gumamit tayo ng mga sombrero. Gumamit ng payong kung kinakailangang lumabas ng bahay. At ang pangatlo mga kaibigan, pangalagaan o pangangalaga sa kalusugan. Iwasan ang sobrang babad sa initan ng araw upang maiwasan ang heat stroke. Kumain ng masusustansyang pagkain upang mapanatili ang lakas ng ating katawan. At magkaroon tayo ng sapat na pahinga at iwasan ang labis na pagod. Yan ako tinamaan sa araw kaya na karanasan. Kaya pumunta na lang sa pinakamalapit na KKBN office upang magkaroon tayo ng advice kung paano ang gagawin natin sa ating buhay sa panahon ng tag-init. At siyempre magtipid sa kuryente at iwasan ang pag-iwas sa sunog. Yan ang mga dapat ang tandaan mga tugang habang malapit na ang panahon ng tag-init. Sa mga agrikultura naman ay kailangan maghanda na rin ang ating mga nasa agriculture upang o kaya sa mga sa mga magsasaka. Dahil napakahalagang tandaan natin na ang agrikultura ay napakahalaga sa ating buhay araw-araw. Ano ang mga dapat nating ihanda sa agrikultura? Sa mga magsasaka, gumamit ng drought-resistant na pananim. Yung mga pananim na tamang-tama sa panahon ng tag-init. Mag-imbak ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa panahon na yan. Magtanim ng mga puno at halaman upang makatulong sa pagpapanatili ng moisture sa ating lupa. Pambihira digdi na mong problema ang bilog na kinaaban sa araw kayo ni. Mga posibleng epekto ng El Nino. Ano ang mga epekto kayo ni sa tuyang sadire? Matinding tagtuyo na maaring magdulot ng kakulangan sa tubig. Pagkawala o pagbagsak ng ani sa agrikultura. Yan, problemado na naman ang sektor kang agrikultura digdi. Tapos pagtaas ng kaso ng heat stroke at iba pang sakit na may kaugnayan sa init. Mataas na panganib ng sunog sa mga damuhan at kagubatan. Okay? Yan mga tugang ang satuyang dikit na pagirumdum ngunya na pagkaaga sa satuyang programa habang sinulusulotan naman ilingan tayo kung yaon pa sa linya sudua. Okay. Iya na ko doy kundi tigdangog ta kasan kanoy ta. At sabi ko nga sa mga rayaon hindi pag igwa ko programa di ko magayong sa rawong sawong. Pag mayamade kay puhan ta ka mayamade. Pag kukuyang ka mula, nagsasabay ka mo ni makuapo mo sa linya, nawawara ka mong pareho.
O, yan ang dahilan. Kaya, tig-isip ko, mabakal na naman kita nin sarong cellphone ka ini. Sisay daw ang Garo na yung engkanto, noy. Garo na yung engkanto, noy. Sisay daw niya ako mabakal. Okay, Lola, maparam na kita ngisugan na kita digdikan masunod na program. Ang tabayanan ang masunod na program. Sige lang. Sa gabos na nagdaragog, mas kihuri si Lola, pasensya na ka mo, at may katismisan na niya. Ako ang sandong nakaibahan sa dikit na oras, and si Lola bastang obot lapiga, I love you all. Okay, salamat Lola sa dikit na oras. Dikit na oras. Ini man po ang sendong lingkod, Dan Rivero, ang tabayanan ang masunod na program sa tuyang sa Kiss FM. Ang tabayanan si Kid Rivero sa iyang programa, alas 11 hanggang alas 12. Si Ringman pag alas 12, si Sir Richard Belleza. Salamat and God bless sa gabos niya itong mga parantabay. Mabuil ta kita sa aga sa saro na naman na edisyon kang programang Relax Lang.